Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Mr. Wendell Talibong, kumusta na po kayo? Alam ko nanonood ka. Kasi sabik ka na marinig mo siguro sagot ko doon sa kasinungalingan mo na naman. Mga kaibigan, muli, ito si kapatid na Cesar Seneta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Kasama ka, Wendell Talibong, na binabati ko. Welcome dito sa Comment on Air. Lalong-lalo na po, Mr. Talibong, welcome na welcome ka. Kasi ngayon, ang papaksain ko po ay itong binabandera mo na naman sa YouTube na kasinungalingan mo. Ito mga kaibigan, ito ang papaksain natin. Ayan o. Ayan po. Ayan o. Yan ang binabandera ni Talibong. At marami namang naloloko niyan, ha? Lalong-lalo na ko yung mga tagahanga ni Talibong. Ayon. Sineta ng Iglesia ni Cristo, ng Iglesia, bukong-buko. Sa peking, ayon, peki raw yung aklat. Ayan, Mr. Talibong, ha? Oh. Alam mo, naisip ko tuloy, lahat ng ginagawa mong ganyan, ipakikita kong ang laman puro kasinungalingan, Magaling kang mag-edit, Kaya kung hindi ako nag-edit na ganun, wala akong panahon. Saka isa pa, hindi ako marunong. Kaya wala akong mga ganyan-ganyan. Ang mahalaga kasi, yung katotohanan, yung hindi kasinungalingan. Ay ikaw, gawa ng ganyan para matakpan yung kasinungalingan. Ang mga naloloko mo lang naman yung mga supporter mo, Bueno, yan ang ating papaksain, Mr. Talibong, Sana ang pakiusap ko sa iyo, Mr. Talibong, o kayo kayang mga miyembro, kasi ayaw nyo tawagin miyembro, mga taga-suporta ni Talibong, mga tagahanga ni Talibong, sana po buksan ninyo ang inyong unawa, hindi lang mata, yung unawa ninyo, At ang puso, kailangan bukas yan para yung pinanunood po ninyo, nauunawaan ninyo. Gaya ng sabi ko, Mr. Talibong, kung ano sana yung napapanood mo sa akin, yun ang iisipin mo, bakit? Yung ba tama doon sa sagot ko sa iyo? Kasi ito na naman pinalabas mo, hindi po ito ang sagot doon sa hinahamon ko sa iyo. Ano ang hamon ko? Patunayan mo na si kapatid na Manalo nga ang Antikristo. Kasi hindi lang 666 ang palatandaan ng Antikristo. Yan ay isang hayop na may dalawang sungay, gaya ng kordero, at nagsasalitang gaya ng dragon. At yung hindi maniniwala dyan ay papatayin. At yung mga nadadaya niyan may tanda, tinandaan sa kanang kamay at sa noo, na batay po sa katotohanan na itinuturo ng Iglesia ni Cristo, ang katuparan niyan ay ang Papa sa Roma at ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, batay rin po sa mga referensya. Yan ang dapat sagutin ninyo. Hindi kayo makaalis-alis dyan, Ngayon, sa kawalan nyo ng ingat, ito, lalong mahahayag ang inyong kabubuhan. Kasi hindi nyo ba naisip na yung aklat ng Saksi ni Jehovah na Studies in the Scripture ay matagal na pong yan ay ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Meron aklat ang Iglesia ni Cristo niyan. Sana naisip nyo yun, Oo. Kumalat na sa buong mundo yan. Yan talaga ang batayan nung titulong Vicarious Filii. Ngayon, kung bigkasin ko po yan, Vicaribs, hindi Vicarious. Kasi, baka na naman, sa kawalan ninyo ng
kaalaman at sa isip ninyo, no, para lang makapasagot kayo, ay sasabihin ninyo, U yan, hindi B yan. Kasi kasama yung B, number 5 yun eh. Mawawala yung number na 666. Ngayon, bakit ginagamit yung salitang B? Bakit bicaribs ang banggit ko? Kasi yung B, yan ang katumbas ng U sa Latin. Kung ang pronunciation vicarious, pero ginagamit ko bicaribs para pumasok sa mga taga-suporta ninyo, maintindihan na talagang 5 yun. Letter B, 5. Sa Roman numbers, 5 yan. Pero, ang pronunciation yan, vicarious. Pero binabanggit kong pronunciation, bicaribs, para makuha ng mga maunawaan mo na yan ay number 5. See? Katapat kasi sa Latin ang V ng U. Walang U sa Latin. Kaya walang mali dyan kung banggitin kong bicaribs. Pero totoong ang spelling niyan, ang pronunciation vicarious. Bueno. Ito mga kaibigan, Mr. Talibong, alam kong nanonood ka. At hindi rin sa iyo nagbabago yung pinipintasan mo akong maigi dahil kuminsan sa pronunciation, kuminsan sa medyo slight of the tongue, sa mga pronunciation minsan, dahil sa pagmamadali, kuminsan live kasi, at hindi po ako nag-i-edit. Kung ano talaga yung pumasok sa isip ko, wala pong script yan, yun ang nasasabi ko. Minsan, ay talagang minsan namamali tayo sa pronunciation. At yan din, ay nakikita sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng ipinta sa akin yan sapagkat mas lalo ka na. Itong katunayan. Mga kaibigan, ito po katunayan. Ito. Panoorin natin yan. Panoorin niyo. Person by the name of Tigala, kumusta? At sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay, na-play natin yung isa. Sa lahat ng mga kapatid natin na nagsubaybay sa ating YouTube Live, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo. At sa pagkakataong ito'y tatalakayin natin itong isa sa mga diakono ng Iglesia ni Cristo na si Cesar Sineta, ang mga kasama natin sa Trackbusters PH, sinusuri. Talibong, sinusuri. Hindi sinisiri. Umpisa pa lang, mali ka na naman sa expression eh. Sinusuri, hindi sinisiri. Ulitin nga natin, ayan, kumamot ka tuloy sa ulo eh. Kasi yan nga sinasabi ko sa iyo eh. Hindi dapat punain kita sa ganon. Kaya lang, pinakikita ko lang sa iyo na hindi dapat dumaan ka dyan para matakpan mo yung kasinungalingan mo. Kasi normal sa tao yun eh. Lalo na ikaw, Bisaya ka. Marami kang maling grammar pa sa Tagalog. Oo. Kaya dapat hindi ka pumupunta riyan sa ganyang issue. Ipakikita ko sa iyo na hindi yan valid, hindi yan punto sa akin. Kasi sa iyo nakikita yan eh. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, paano mo nakikita ang puwing ng iba samantalang punong-puno ng tahilan ng iyong mata? Kita mo na? Nakikita mo yung butas ng karayom, pero yung butas ng palakol, hindi mo nakikita. Ayan. Ulitin po natin mga kaibigan ha. Ulitin lang po natin. Ayan. At sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay, na-play natin yung isa. Sa lahat ng mga kapatid natin na nagsubaybay sa ating YouTube Live, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo. At sa pagkakataong ito'y tatalakayin natin itong isa sa mga diakono ng Iglesia ni Cristo na si Cesar Sineta, ang mga kasama natin sa Trackbusters PH,
sinusuri, sinusuri. Ayan. Di ang linaw, ano? Sinusuri, hindi sinisiri. Kita mo na? Oo. Hindi dapat pumunta tayo diyan sa ganun eh. Pero pinakikita ko lang sa iyo, ah. Kasi diyan mismo, dito mismo sa issue yan eh, paulit-ulit ka diyan. Paulit-ulit ka diyan, pati yung pagkakatawad ko kay Gitgano na Gitano ang tawag ko. Eh kasi hindi ko naman kilala yung Marvin Gitano, Gitganong yun eh. Oh. Wala naman akong ano, alimbawa wala tayong guide na sinusundan. Kung nababanggit ko lang yon. Naku, paulit-ulit ka. Pati yung pagkakabanggit ko ng salip na kapatid na Parma. Naku, inuulit-ulit mo yun. Tingnan natin. Pakikita ko lang sa iyo ito na hindi dapat yan ang issue. Pero ipakikita ko lang sa iyo na mas grabe ka. Mas grabe ka. Di maliwanag na. 2 beses ko na inulit. Maliwanag yan mga kaibigan. Kayo pong mga tagahanga nito ni Talibong ha. Sinusuri yon, pero sabi ni Talibong sinisiri. Ayan nagkamot sa ulo eh. Kasi siguro, ay nako, Talibong, okay lang. Sige. Huwag ka nang mag-isipan ng ano kuman. Talagang, ang dapat isipin mo, tanggapin mo sa sarili mo, na pati ikaw, marami kang ganon. Hindi mo dapat ipintas yan sa akin o kanino man. Normal sa tao yon na minsan nagkakamali. Lalo na ikaw, Bisaya ka. Marami kang mali eh. Tuloy natin, mga kaibigan. Tuloy, ha? Ni Felix Manalo, tungkol sa Vicarious Filidi na ayon kay Sinita Vicarebs. At alam nyo ba na ang referensya na kanyang ginagamit ay ang may akda ay si Charles Russell, ang founder ng Saksi ni Jehovah, pero nang sinusuri, batay sa pahina at sa... Yon, tama yon, sinusuri. Hindi sinisiri, ha? Sinusuri, tama yon. Pero kanina, sinisiri. Ito, tuloy. Ngayon, si Sinita, na-discover ng ating mga kasama na yung ginagamit niya ay hindi pala mababasa sa naturang aklat. Pakinggan. Ulitin ko, ha? Kailangan talaga yung aklat na sinabi ko, ha? Hindi nyo nabasa kasi mali yung aklat nyo. Ayun, sinasabi ko na ng maaga pa, ha? Ayan. Mali yung aklat ninyo, eh. Umpisa pa nang gamitin ng Iglesia ni Cristo yan. Hindi ka pa siguro pinanganganak, ako rin hindi pa. Pero gamit na yan ng Iglesia ni Cristo. Kasi dyan talaga sa aklat na yan, ng Saksi ni Jehovah, mababasa yung Vicarious Filidi. Vicarious Filidi. Na binabanggit ko, Vicarebs, para maintindihan mo na yung V, yun ang Latin na katapat ng U. Kaya Vicarebs, para makita ng mga taga-suporta mo, bakit 666 samantalang U. Kaya binabanggit ko na V. Ngayon, para sa kaalaman, para matuto rin yung mga taga-suporta mo, ang katapat kasi po ng U sa Latin V. Diyan po natutupad yung 666 Vicarious Filidi. Ayan. Na ayon nga sa aklat ng Saksi ni Jehovah, yan ang nakalagay sa 3 andanan ng corona. Yan. At nakaukit dyan ang diamond, mga hiyas. Oo. At matagal na pong gamit po yan at matagal nang inihayag ng Saksi ni Jehovah yan. At dapat sana dinimanda ang Saksi ni Jehovah pero kung di totoo yan. Biro mo, kuha na ngayon, 20th century na. Ilang libong taon na. Pwede naman palitan yun eh. Para patunayan yung wala yan, Mr. Talibong. Ito, maaga na punta ka sa Roma, doon sa palasyo ng Papa, punta ka sa museum. Kunan mo yung museum, at ipakita mo wala doon yung koronang yan. Kasi pinakikita nyo yung koronang wala, baka pinagawa lang yun sa recto eh. Ilan na kayang corona ang pinagawa?
yung mismong titulo ng Papa, Vicarius Filii, yun ang nandun sa talagang corona na tinago nata sa museum. Ngayon, para patunayan yung wala na yan, punta ka doon, kunan mo ang museum. Madali naman itago yun eh. Kasi mahirap tanggihan yan na talagang yan ang titulo talaga ng Papa. Vicarius Filii, kahalili ng anak ng Diyos. Ngayon, para naman madayon tao, kahalili ni Kristo. Wala na yung anak ng Diyos. Pareho din yun eh. Pero ang gamit talaga, kahalili ng anak ng Diyos. Vicars of the Son of God. See? Vicarius Filii o Vicarius Filii. Ayan, tuloy tayo mga kaibigan. Tuloy. Ang Papa sa Roma umano ang tinutukoy. At ano na aklat ang kaniyang ginagamit? Balikan muna natin si Cesar Sineta. Patutunayan ko sa inyo ngayon ay yung Vicarius Filii. Nasingit ko lang po yun. Pasensya na po. Ito po. Dito po sa aklat ng Studies in the Scriptures. Studies in the Scriptures. Mr. Gitano, sa Google, pwede mo research to kasi by volume din ito eh. Kayong mga defensor katoliko, Attorney Llasos, ikaw Wendell Talibong, para madagdagan ka talaga ng kaalaman para hindi ka mahulog dun sa mga pagpaparatang kasinungalingan, yung kababaang uri ng utak mo, para madagdagan ka ng totoong karunungan. Ito po, itong aklat na ito, Studies in the Scriptures, is Volume 2 by Pastor Charles Russell. Iyon ang aklat na kanyang ginagamit. Nauna nang sinagot natin, pero yung Mr. Talibong, pinutol mo yon, May karugtong yon, yung Charles Russell. May karugtong yon. Sinapchap mo na naman. Kasi yung pangalan ng aklat, hindi lang hanggang yun. Binanggit ko yon, pero pinutol mo. Balikan natin. Vicarius Filii. Nasingit ko lang po yon. Pasensya na po. Ito po. Dito po sa aklat ng Studies in the Scriptures. Studies in the Scriptures. Mr. Gitano, sa Google, pwede mo research to kasi by volume din ito eh. Kayong mga defensor katoliko, Attorney Llasos, ikaw Wendell Talibong, para madagdagan ka talaga ng kaalaman para hindi ka mahulog dun sa mga pagpaparatang kasinungalingan, yung kababaang uri ng utak mo, para madagdagan ka ng totoong karunungan. Ito po, itong aklat na ito, Studies in the Scriptures, is Volume 2 by Pastor Charles Russell. Iyon ang aklat na kanyang yon. Pinutol mo, Mr. Talibong eh. Hindi yun ang aklat. Charles Russell pa lang. Wala pa yung aklat doon. Kita mo na? Kasi sanay kang mag-chap-chap eh. Sanay kang mag-chap-chap eh. Charles Russell, People's Pulpit. Tandaan mo yan Charles Russell's People's Pulpit. Yun ang kadugtong nun, pero binawas mo. Ito, Mr. Talibong, para maintindihan mo yan Ito mga kaibigan. Ito ayan. Ito, mababasa nyo yan sa sa Google. Ayan Ayan. Tungkol po dyan sa People's Pulpit. Ayan People's Pulpit. Ayan Ayan. Mahalaga po yan Ngayon, i-blinu up ko kung anong halaga ng People's Pulpit. Blinu up ko yan. Ito po Ayan Tingnan nyo Ayan 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 Anong halaga ng pulpit? Ayan, babasahin ko Tingnan nyo maigi Ayan Studies in the Scriptures
6 volume. Russell Charles on Amazon.com, Times to Establish the Faith of the People in the Validity of the Holy Scriptures. Ayan na, tandaan mo ha, missing, pulpit, must include pulpit. Kita nyo na, importante yung pulpit, people's pulpit. O ayan o, umpisa natin sa taas muna. Ayan o, ayan o. People's Pulpit Association, WorldCat Identities, WorldCat.org, Identities, ayan, ICCN 93099806, ayan. Most widely held works by People's Pulpit Association, Yearbook of Jehovah's Studies in the Scriptures by C.T. Russell, book in English and held by 3. You visited this page on 14/11/20. Studies in the Scriptures, 6 volumes, Russell, Charles T. Studies in the Scriptures. Ayan na o. Ayan o. Nakita nyo na? Times to Establish the Faith. Studies in the Scriptures, 6 volumes, Russell, Charles T. on Amazon.com. Times to Establish the Faith of the People in the Validity of the Holy Scriptures. Missing, ayan na, Mr. Talibong. Missing, at saka yung ano, yung medyo mayabang na ano, kuwan raw sila, ano ba yung tawag doon? Fact-busters daw sila, extreme daw. Ayan o. Nakita nyo na ba? Anong sabi ng saksi ni Jehovah? Missing pulpit must include pulpit. People's Pulpit Association, WorldCat Identities, ayan. Most widely held works by People Pulpit Association, Yearbook, ayan mga kaibigan. Ayan, Mr. Talibong. Sana pagkatapos nitong paksang to, mag-sorry kayo ayan o. Yan ang katunayan. Pagdaraya yung ginagawa nyo eh. Sinapchap mo na naman eh. May karugtong yun eh. Ang katunayan, ginawa nyo pa yan ng ano. Ang ginawa nyo pa yun, dinaya nyo na naman. Ayan o. Ayan o. O ayan. Sinulat nyo pa eh. Kaya lang, mali ang sulat nyo. O. People's fulfilled ang linagay nyo. O ayan o. O. Teka, People's fulfilled ang nakalagay. Ayan o. Kita nyo na. Una, ito. Yan ang tinype nyo. Pagkatapos, Charles, dapat People's Pulpit. Pero ang linagay nyo, People's fulfilled. Ayan o. People's fulfilled. O. Hindi lamang pala ang puso nyo, ang isip nyo ang marumi. Pati taingan nyo marumi. Ayan. Tinype nyo mismo yun. People's fulfilled ang linagay nyo. Pulpit. People's Pulpit. Kaya hindi kayo makakatakas. Tinype nyo na mismo eh. Kaya lang ikaw, Talibong, sinapchap mo na naman. Inalis mo yung pulpit. People's Pulpit. At hindi mo na naalala na tinype nyo na yun, People's Fulfilled ang linagay nyo. Sana naglinis kayo ng tainga. Kasi hindi lang pala marumi yung utak nyo, puso nyo marumi, pati tainga nyo marumi. Sana hindi kayo nagkamali. Ayan. Tuloy tuloy. Tuloy mga kaibigan. Ayan. Mr. Talibong, ayan. Tuloy natin, ayan. Ulitin ko yung para makita yung tao ng kasinungalingan, yung kababaang uri ng utak mo, para madagdagan ka ng totoong karunungan. Ito po, itong aklat na ito, Studies in the Scriptures, is Volume 2 by Pastor Charles Russell. Iyon ang aklat na kanyang ginagamit. Nang sinagot natin. Kita mo na? Hindi yun ang aklat. Wala pa yung aklat doon.
Charles Lassell palang kinat mo na. People's Pulpit. Yun ang nakalagay dyan. Mahalaga po yan, mga kaibigan. Napakahalaga po niyan. Ito po ang katunayan na napakahalaga yung People's Pulpit. Sapagkat ito po yung aklat ng pangalan ng aklat. Ayan o. Matagal na pong mayroon yan ang Iglesia ni Cristo. Hindi po fake yan. Akala nyo, ayan o. Napakahalaga niyan o. Hindi ba? Ayan o. Parenthesis, People's Pulpit. Babasahin ko Ito talaga ang pangalan ng aklat. Studies in the Scriptures. Ngayon, itong S, pagkatapos, ang nakalagay is letter V at saka to. Ang ibig sabihin pala niyan ng S saka V saka to, ayan tandaan nyo ayan series of 7. Ngayon, ang pagkabasa ko, kumu V at saka to, volume 2. Pero series of 7 para dyan. Hindi po mahalaga yung volume sa page. Sapagkat maaaring magkamali. Yung pangalan mismo ng aklat. Ano yung pangalan ng aklat? Babasahin ko ulit. People's in the Scriptures, series of 7 by Pastor Charles T. Russell, People's Pulpit, published by the Watchtower Bible and Tract Society, copyright 1924. Ayan Yan ang mahalaga dyan. Pati taon kung ano kinopyright. Sana pinag-aaralan yung magi. Yung binasa mong Time is at hand. 19th century pa yun 1898 ata yun 19th century pa yun itong aklat ng Iglesia ni Cristo, copyright lang yan, 1924. At importante yung People's Pulpit. Mamaya makikita nyo mga kaibigan, Mr. Talibong, na maling-mali yung pinagyayabang mong Fuckbusters Extreme. Pinagyayabang mo pa, marami kayong matututuan. Panginoon kong Diyos naman, dapat mag-sorry yun mag-sorry Kasi tinype na mismo ninyo tinype nyo na mismo Charles T. Russell, People's Pulpit. Sa halips na People's Pulpit, People's Fulfilled. Yun ang mahalaga doon, yung pangalan ng aklat. Hindi yun ang, halimbawa, page, volume. Hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, yung pangalan ng aklat talaga. Yun. Pagka yun ay nakita ninyong wala yung vicarious feli doon, tama kayo. Pero mali yung aklat na sinasabi ninyo mali yun. Ayan. Pakikita ko sa inyo ang tinatawag na People's Pulpit kung ilang aklat yan. Ito, ayan Punta kayo sa Google ayan Ayan Napakaraming aklat niyan. Yung pinagbabatayan nyo, ito. Ano yung pinagbabatayan ninyo? Yung tinatawag na Studies in the Scriptures, the time is at hand. The time is at hand. Ayan Ay, hindi po yan ang aklat. Ngayon, kung alin dyan, ang tinatawag na People's Pulpit, bahala kayong maghanap. Hanapin nyo yung aklat na yon at patunayan yung wala doon yung pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo. Nakita nyo po ba? Ang Iglesia ni Cristo, hindi ugaling gumamit ng fake. Hindi katulad ninyo yan, fake ang ginagamit. Pandaraya, Mr. Talibong. Katulad nung nakipagdebate ka, dinikitan mo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kahit Katolikong matatalino, bukas, hindi paniniwalaan yung ginawa mo. Diningit mo yung paimprenta O sige, labas mo ulit yung aklat na sinasabi mo na
Confraternity Bible. Kung nandun talaga. Pakita mo. Yang Fraternity Bible, 2 version lang yan. Hindi ba ako pwedeng pagkuhanan yan? Ngayon, yun ang dapat na ipakita ninyo. Pag nakita nyo yan na wala doon, tama kayo. Pero pagka wala, hanapin nyo yan. Pag hindi nyo nakita, mag-sorry kayo. Sana magkaroon man lang ng counting sorry kayo. At saka, iwanan nyo na yung tandang 666. Kasi, maski yun, napaka hindi dapat tanggapin yung mga ginagawa nyo. Ginagawa nyo, si kapatid na manalo, pinapalitan nyo ng Vencedora. Pag hindi tumawag, pupuntahan nyo si KRD. Puro pandaraya talaga. Hindi karunungan yun eh. Kasinungalingan. Ang karunungan, hindi mo papalitan yung buo ron. Yung karunungan, na nakita ron sa vicarious, yung katapat yun talaga sa Latin, ivi. Kaya vicarious felidi. Pag kayo na binagyan mo ng tapat ng Roman numbers, 666, ayan. Hindi pinapalitan yung pangalan. Masama yung ginagawa nyo eh. Ngayon, biro mo, Felix Vencedora. Napakasama dyan eh. Illegal yan eh. Halimbawa, yung kriminal, wanted, nahuli ngayon. Hindi nahuli-huli yon. Hinuli ka. Mr. Talibong, hinuli ka. Kasi yung wanted, talibobo. Ikaw talibong. Ikaw ang hinuli. Kasi Wendell talibobo ka niya. Papayag ka ba nun? Na talibobo, bagamat medyo katunog, pero hindi ka papayag. Kasi ikaw si Wendell Talibong. Kita mo na? Simple lang yan Felix Manalo. Hindi Felix Vencedora. Kalukuhan yun eh. Masama yung ginagawa nyo. Illegal yan. Napakalapit na yung wanted, Wendell Talibobo. Ikaw ang hinuli kasi talibong ka. O papayag ka ba nun na ikulong ka ng pulis? Kasi talibobo. Nako. Kaya yan sinasabi ko sa inyo, Mr. Talibong. Kailangan gamitin nyo ang utak. Ngayon, huwag kayong steady riyan kasi sabi ko nga, hindi lang talaga, ayon sa Bible, sa salita ng Diyos, hindi lang 666 ang nakikilala sa Antikristo. Kundi makikilala rin yan na ang mga nadaya niyang may tanda sa nuot, kanang kamay. Ayan Katoliko yan eh. At yung Papa na may titulong 666, nagpapatay yun. Yung hindi maniniwala sa kanya, hindi madadaya, yung maninindigan, hindi niya madadaya, papatayin yun. Mamamatay tao ang Antikristo. Talagang kriminal. Sa buong Apokalipsis, yung Antikristo, makita mo kung paano ang dami-daming pinatay niyan. At dyan din sa Apokalipsis, na kasama sa ipangangalakal niya, yung kaluluwa ng tao, nandyan sa Apokalipsis yan. Kaluluwa ng tao, ipangangalakal din yan. Walang ibang gumawa niyan ang Iglesia Katolika. At saka, yung sa 11, dito na, bibigyan ko talagang dito eh. Yung sa 11, yung chapter 11, chapter 13, verse 11, hayop na may 2 sungay, katulad ng kordero, nagsasalitang gaya ng dragon. Yan ang patunayan mo na si kapatid na manalo yan. Wala eh. Ngayon kumo siguro na yung pinagyayabang mo bumira naman ang bumira. Kaya lumitaw ka at naku, binabandira. Mali yun. Sana bago kayo nagsasalita sa YouTube, suriin yung maigi. Dapat sana, Mr. Sineta, ito ba ang aklat na sinasabi mo? O di sana, hindi kayo nagkamali. Pagpalagay ng hindi volume 2 yun, series of 7. Pagpalagay na, hindi yun ang mahalaga, page o volume. Ang mahalaga, yung pangalan ng aklat. Sa kanyo tingnan doon, kung mayroon ng volume 2 o yung page mismo, 215. Ang pangalan ng aklat, People's Pulpit. Sinulat nyo naman, tinype nyo naman, People's Fulfilled.
Maglinis kayo ng tainga. Hindi pa lang pala marumi isip nyo, marumi puso, pati tainga nyo marumi. Kaya hindi nyo maintindihan. Tutuloy natin tutuloy natin to mga kaibigan. At least napakita ko na sa inyo, hindi pa ninyo nilalabas, una na, nakita na ninyo mga kaibigan Ulitin ko, ito, mamaya lalabas yan yan ang pinagbatayan, itong aklat na ito. Hindi lang po yan, ang dami-dami ang dami-dami. Sabi nga dito ang aklat na yan, ito mismo, sa Google yan 24 papers, ayan 24 na aklat yan. 24 people's pulpit. At pagka walang pulpit, hindi tinatanggap ng saksi ni Jehovah yan. Hindi yan tinatanggap. Nakita nyo na? Kaya dito mismo, i-blow up ko. Ayan missing pulpit. Must include pulpit. See? Bakit? Yan ang tandaan nila na sa kanila yun Yan ang hanapin ninyo. Di malinaw ngayon. Ngayon, tuloy natin. Wala para sa naturang aklat. So, samahan ninyo ako kasama ang grupo natin sa Factbusters PH sa pagtatalakay nitong referensya na naging diferensya. Mr. Talibong, nangungopya ka naman. Referensya na naging diferensya. Ginamit ni kapatid na Ramil yan dun sa debate ni nung pare, si Darwin Gitgano. Kasi sabi ni kapatid na Ramil, puro ka yung mga referensya mo, diferensya. Kasi puro referensya yung patunay niya na ang iglesia ay yung iglesia katolika. Puro referensya. Walang katotohanan, walang Biblia. Kaya sabi ni Caramel, referensya, puro diferensya, naging diferensya. Kinopya mo na naman yan. Mangungupya ka talaga Tuloy. Wala akong palulusutin dito sa mga kuhan mo. Sige, tuloy. Ano ka ba niyan? Ano bang ginagawa mo? Nagkakalat ka ng masamang espiritu? Biro ko gumaganon pa Saka yung watermark mo, yung nakaganon ka ng cross. Kayong mga nanonood na Katoliko kay Wendell Talibong, lalo na kayong mga tagahanga ni Talibong, masama yung ginagawa ni Talibong Hindi ba yung ginaganon niyang kay Dracula? Kasi ang doktrina, yung cross daw, sandata laban sa demonyo. Biro mo ganun ka Ibig sabihin, demonyo yung manonood ng niya, ng video, demonyo. Yan nakaganon yung cross Yan, pupuntahan ko po yung mga paksa mong yan Totoong ikaw nga ay talaga nagpapalayas ng demonyo. Kasi ikaw ang prinsipe ng demonyo Pati yung tinuturo mong dasal dyan, sa demonyo yan Patutunayan ko yan, abangan nyo yan mga kaibigan, Mr. Talibong, abangan mo yan. At saka yung mga ginagawa mong cover na para maakit mo sa tao, iisa-isahin ko yung bagamat nasagot ko na yung iba yon, pero ipakikita ko dito at ipakikita kung yung laman nun, yung sinasabi mo doon sa sa advertisement mo, wala doon sa sinasabi sa loob. Puro panluloko yon. Napakasama ng ginagawa mo. Pakikita ko po yon. Yung iba na pati yung mukha ko ginagamit mo lagi. Ginagamit mo. Naipakita ko na doon, nasagot ko na yung iba na puro kasinungalingan yon. Pero pagka mayroong pagkakataon, iisa-isahin ko yon. Hindi lamang yung sa akin. Basta ginawa mong advertisement, Iglesia ni Cristo Sangkot, ipakikita ko yung hindi mo pagkaunawa sa iglesia at kasinungalingan mo. Pakikita ko po yan. Ayan mga kaibigan. Ulitin ko yung aklat ng saksi ni Jehovah
nababasa kung saan mababasa yung, kasi yan ang issue ngayon eh, kung saan mababasa yung vicarious fidelity, matagal nang mayroon yan ng Iglesia ni Cristo. At ang saksi ni Jehovah naman, matagal na rin inilabas yan. Kung hindi totoo yun, dapat sana dinimanda saksi ni Jehovah. Madali naman itago yun eh. Punta ka, ulitin ko Mr. Talibong, mga defensor katoliko, punta kayo sa Roma, kunan nyo yung museum. Sabihin nyo dyan sa Papa, nakukunan namin yung museum. Pwede naman alisin nyo lang yung corona dyan. Pwede naman ganun yun. Pero mas maganda, punta kayo doon para paniwalaan kayo ng mga katolikong matatalino. Kasi iba-iba po ang uri ng katoliko. May katolikong bukas na matalino. May katolikong bangaw. Ikaw nga yun, Mr. Talibong, bangaw ka. Katoliko ka dahil sa pakinabang kaya nagdidepensa ka. Ang tawag po niyan, katolikong bangaw. Yung mga taga-suporta mo naman, katolikong baluga. Ano yung baluga? Pikit matang sumusunod, uulang ng oo yun. Pero hindi naman naintindihan yung inuuan. Yan ang baluga. Huwag po kayong magagalit sa akin yan. Nasa aklat po yan ang katoliko. Nasa aklat po yan. Na 6 na uri ang katoliko. Kaya lang, bihira na ngayon makakita kayo ng katolikong sirado. Marami ng katoliko na nakita na yung totoo. Kaya bukas na sila lahat. Kita nyo na, Mr. Talibong. Tuloy tayo. Tuloy, Medyo mahaba to. Okay lang, okay lang. At least, ipakikita ko rito lahat ng kalukuhan mo. Sige, tuloy. Nag-subscribe Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube live at ilan sa ating mga kasama at mga kapatid na nasa ibang bansa ang tumatawag sa akin na gusto umano silang paabot ng tulong sa mga nasalanta sa Baguio at magpapadala sila sa akin. So ako ang tatanggap at aking ihatid yan sa katedral natin dahil may panawagan ng ating arsobispo at ang ating arsobispo ang magbigay niyan sa diocese na nasalanta sa Baguio. So pakita ko sa inyo dito ang resibo sa mga kapatid natin na tumatawag na gustong tumutulong para sa mga kapatid nating nasalanta. Kumusta sa lahat nating mga... Ayan, mga kaibigan. Isa pa yan, Wendell Talibong. Kung bakit hindi mo na agad kitang sinagot. Dahil dyan sa sinabi mong yan Ano ba yun? Parinig o talagang mayroon magdodonate? O nagpaparinig ka lang? Kasi ilang araw na Ilang araw na. Ni walang... ang buong Pilipinas, puro Katoliko yan 80% nga Katoliko Pero wala man lang balitang ang mga pari namigay. At saka parinig lang yan ata, Mr. Talibong Kaya, at saka yung salita mo na biktima sa bagyo. Nako, Talibong, mali na naman Biktima ng bagyo, hindi biktima sa bagyo. Alam mo, yung grammar mo, masama Napakasama ng grammar mo. Biktima sa bagyo. Maling-mali yun Baka pumunta sa Baguio City. Biktima ng bagyo. Mali yung grammar mo Saka sinabi mo yan pakikita mo yung mga resibo. Kung sinong nagpadala ng tulong. Pakikita mo at dadalhin mo dun sa diocese sa Maynila. At saka, magpakita kayo na namigay nga kayo sa mga Katoliko. Kasi ang Iglesia ni Cristo, nung bumagyo, kinabukasan agad. Buong Pilipinas, maraming Katoliko nagkinabang nagpapasalamat sapagkat nabigyan sila ng tulong. Pero wala man lang ang pare. O sinasabi mo, yung diocese na nawagan, kaya yung mayroon anyang mga taga-abroad na magpapadala ng tulong. O sigurado ko, dollar yung pera yun.
Kasi kung goods naman padadala, kung bagay ay hindi na aabot, tiyak pera 'yon. Mr. Talibong, ikaw mismo may sabi pakikita mo resibo, ipakita mo dito sa YouTube yung resibo nung mga nagbigay ng dollar, yung mga Katoliko sa abroad. At saka ipakita mo na dinala mo sa Maynila, sa diocese. At ipakita nyo rin na mayroon nga kayong itinulong sa mga Katoliko. Saan bang Katoliko? Saang lugar? Ay ang buong Pilipinas, puro Katoliko yan eh. Puro lamang ang Katoliko eh. Saan ba kayo doon? Buong Pilipinas ba tinulungan nyo yung mga Katoliko? Kasi lahat ng Katoliko nagpapamisa yan ng kaluluwa nila sa purgatorio. Dapat lahat yun tulungan nyo. Sigil kayo ng singil doon sa bagay na wala naman. Linilin lang ninyo. Dapat tulungan nyo pagka bagyo. O ikaw na mismo may banggit na dadalin mo yung tulong sa diocese sa Maynila. Ipakita mo yan Pati, kasi magtataka ka eh. Kaya nagantay ako, nagtanong-tanong ako sa mga Katoliko doon, yung mga kamag-anak ko Katoliko eh. Wala, di mo anya masahan yan, wala naman tulong yung mga yan eh. Mr. Talibong, pinahihiya mo lang yung Katoliko eh. Magagalit sa iyo si Sokrok, yung bishop ng Lingayen, Minsan natawa ako eh, pumunta raw siya sa isang patay sa Lingayen. Doon daw, binigyan siya ng tulong. Yun ang bayad sigurado ko yun ang bayad sa patay, sa dasal. At sigurado ko yung dinalaw ni Socrates Villegas, mayaman yun. Hindi naman dadalaw yan sa mahirap eh. Kasi nagbanggit siya yan sa homily. Sige, hindi ako naninira. Panoorin nyo yung mga homily ni Bishop ng Lingayen, Socrates Villegas. Sinabi niya yan eh. Isang patay, dinalaw raw niya sa Lingayen. Hindi sinabing kinuha siya. Kasi tiyak mayaman yun. Pagkatapos raw yun, binigyan siya ng tulong. Binanggit tulong. Okay lang. Kasi yun ang talaga eh. Maging itong Gitgano, hindi tinatanggap na yun daw ay offering, yung bayad sa misa sa patay. Walang mabasa sa Bible na kailangan ipadasal mo yung kaluluwa eh. Patay na yung kaluluwa, sinong ipadadasal mo? Bueno, tutuloy natin dito agad, nasagot ko na yon, pero tutuloy natin kasi gusto kong ipakita dito po mga kapatid, mga kaibigan, Mr. Talibong o kayong mga tagahanga ni Talibong. Gusto kong ditong ipakita ulit ang paulit-ulit ni Talibong na pinipintasan ako sa pagka-pronunciation. Paulit-ulit yan, siya sa grammar lang mali na eh. Delikado yung mga grammar niya eh. Yung mga biktima raw sa Baguio. Ulitin ko Ulitin ko para makita nyo na palpak itong mga salita ni Talibong. Ayan. Nitong referensya na naging diferensya. Sa ating live stream, ipagtanggol ang pananampalataya. Sa Baguio, magpapadala sila sa akin. Yan, pakinggan nyo mga kapatid Yan. Ayan nagkakalat na ang espiritu. Masamang espiritu nagkakalat Uy, nakakatakot si Talibong. Nagkakalat ng espiritu. Ayan. Prinsipe ng masamang espiritu yan si Talibong eh. Ayan Hey, subscribe Ayan. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube live at ilan sa ating mga kasama at mga kapatid na nasa ibang bansa ang tumatawag sa akin na gusto umano silang paabot ng tulong sa mga nasalanta sa Baguio at Ayan. Nasalanta sa Baguio. Mali ang grammar mo, Mr. Talibong. Nasalanta ng Bagyo. Hindi nasalanta sa Baguio. Yung Baguio City yon. Masama yun eh.
Kaya importante yung grammar talaga eh. Ako sana hindi ko napapansinin yan sapagkat para tayong bata eh. Kasi normal sa tao minsan namamali. Honest mistake naman. Katulad yan ang sinasabi mo. Honest mistake yan kasi at alam ko, tinutukoy mo yung nasalanta sa bagyo. Hindi nasalanta. Yung mga biktima ng bagyo. Biktima ng bagyo. Hindi biktima sa bagyo. Kita mo na. Bagyo, medyo mabilis yan. Biktima ng bagyo. Hindi biktima sa Baguio. Baguio City yun eh. Kita nyo na, Mr. Talibong? Ay, nako. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ayan. Medyo, kaunti pa. Pakikita ko sa iyo. Tuloy. Kaya ayos-ayusin mo grammar mo ha. Ayos-ayusin mo. Umpisa pa lang kanina eh. Yung sinusuro, sinisiri eh. Gumanong ka oh. Okay lang. Huwag ka nang ma-depress nun. Talagang ganun ang tao eh. Ikaw lang eh, hindi ka marunong mag-sorry. Ako yung mga mali ko, nagsosorry ako eh. Tingnan mo, pati yung born again, na dinurog yung senior Santo Niño ninyo. Nagsorry sa inyo. At ginagawa nyo pang issue lagi yun na humingi ng tawad. Kasi mayroon mga katolikong panatiko, baka nga gulpihin siya eh. Pero ang importante nyo, napatunayan ng born again, na hindi totoo yung senior Santo Niño ninyo na makapangyarihan. Hindi nakailag nung durogin eh. Kita nyo na? Huwag po kayong magagalit sa akin mga katolikong na mga naniniwala doon sa senior Santo Niño. Pero mo ninyo pa, senior pa eh. Ang senior, matanda yon. Yung ninyo bata, senior Santo Niño. Puro mali ang tawag nyo eh. O bueno, tuloy-tuloy ha, tuloy. Kung hindi man po matapos ito, sasagutin ko uli, itutuloy natin kung paano nila nilikot yung maling aklat. Ito po, tuloy uli. Natin dahil may panawagan ng ating arsobispo at ang ating arsobispo ang magbigay niyan sa diocese na nasalanta sa... Ayun, Mr. Talibong, nagparinig ka na may mga tutulong, kailangan ipakita mo yan. Pati kung may tinulungan talaga ang Katoliko sa Pilipinas. Ang iglesia marami, buong Pilipinas. Maraming Katoliko nagpasalamat. Kasi yung mga pare daw, kayo wala naman kayong tinutulong. Tuloy. Para sa mga kapatid nating nasalanta. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na palaging nagsubaybay sa ating YouTube live, lalo na sa mga kapatid natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, mga Katoliko at hindi Katoliko na palaging nagsubaybay. Hindi pa tayo tapos sa talakayan regarding the spiritual warfare, pero sa ngayon mga kapatid, ating sisitahin si Sinita. Dahil... sinong nasita? Sinong nasita, Mr. Talibong? Nasita kayo eh. Bukong-buko ka. Bukong-buko yung kamangmangan ninyo. Bukong-buko yung kalukuhan ninyo. Hindi yun ang aklat. Yung aklat na may People's Pulpit. Series of 7, page 210. People's Pulpit. Yun ang mahalaga. Ipakita nyo yon. Gusto nyo yung original na aklat? Sabihin nyo lang. At pakikita sa Iglesia ni Cristo sa inyo yan. Matagal nang yun ang pinabasihan ng Iglesia ni Cristo na bababasa yung Vicarious Fidelity. Pagkatapos nangahas kayo na sasabihin yung wala sa aklat na yun. Hindi naman yun ang aklat na para kayong kayo yung kulang sa 7, sobra sa 8. Mga kulang sa 7, sobra sa 8. Mga sinasabi ng Biblia, nagmamarunong pero hindi naman naiintindihan yung sinasabi ni yung gustong patunayan, hindi nauunawaan. Kayo yun, nagmamarunong lang. Hindi nyo na naisip, hindi ka pa pinanganganak, hindi pa ako pinanganganak, binabatayan na yun sa Iglesia ni Cristo. At hindi ugali ng Iglesia ni Cristo gumamit ng fake na walang aklat. Masisira kayo dyan. Tingnan natin. Maghanap kayo nung aklat na yun na may People's Pulpit
na pinablish ng Jehovah's Witnesses ng Watchtower Tract Society, ha? Maghanap kayo ng aklat na yun at saka copyright 1924. Ulitin ko copyright 1924. Ayan. People's Pulpit. Mayroon yan. Ayan. Ipakita nyo yan. Maski, sabi ko nga, kahit pa volume, kahit page, hindi pa yan pwedeng batayan. Ang pagiging batayan dyan, yung pangalan talaga ng aklat. Ay katulad nun, yung 7 yung 7 ang basa ko, volume 2. Ay yung pala, series of 7. Series of 7. O baka dyan ka na naman lulusot. Sabi mo niya, volume 2. Ay nako, yung aklat ang importante doon. At tinipe nyo nga People's Fulfilled. Sa halip na pulpit, fulfilled ang linagay nyo. Mali yun. Sana nag-isip, pinag-aralin nyo muna, nagtanong muna kayo. O, Sinita, ayaw naming masita ka. Ito ba yung aklat? Diyan ang dapat nyong itinanong. O, mga miyembro o yung mga tagahanga nitong si Wendell Talibong. Panoorin nyo yung ano niyan yun Panoorin nyo. Maski hindi ko na i-play lahat yun. Kung may panahon pa ako, ilalabas ko kung paano nila pinasisinungalingan yung katotohanan. Ito. Tuloy ulit natin, Mabasa sa naturang aklat. Kaya, balikan natin ang pahayag ni Sinita. Ito ang nadiskubrehan sa ating mga kapatid sa Factbusters PH. Si Wendell Talibong ay siniraan na ang kapatid na Manalo ang katuparan noon. Napakalaking kasinungalingan at napatunayan ko pong walang katotohanan niya. Kundi, kabaliktaran ang Papa po sa Roma. Kundi, kabaliktaran ang Papa po sa Roma. So, yun ang kanilang matagal ng tuligsa sa simbahan katoliko, mga... Tama yun. Hindi tuligsa yun. Kundi katotohanan yun ang nakalagay sa Bible. Yan nga ang hamon ko sa iyo Napatunayan mo, hindi ang Papa sa Roma. At wag lang kayong steady dyan sa 666. Kasi hindi lang 666 ang palatandaan. Hindi lang 666 ang palatandaan ng Antikristo. Yan ay hayop na may dalawang sungay. At nagpapatayan, maraming ipinapatay niyan. Kriminal ang Antikristo. Yung hindi maniniwala sa kanya, papatayin. Patunayan yung si kapatid na Manalo yon. Hindi nyo mapapatunayan yan. Pumunta naman kayo dyan, akala nyo, masisitan nyo ako. O di kayo ngayon ang nasita. Kayo ngayon ang nabuko. Bino mga kaibigan, bago tayo magtapos, yan po ang katunayan. O mga miyembro ni Talibong, marami pa naman minsan Mr. Sineta, ayan na, sagutin mo si Brother Wendell, nabutata ka na naman. Oy, Wendell Talibong. Totoo ang Iglesia ni Cristo. Totoo ang Iglesia ni Cristo. Ang Katoliko, wala na. Sinabi mismo kaya lang hindi maubos-ubos yan. Kasi hanggang ngayon, pinakamarami talaga yan sa buong mundo. Yan ang nadaya ni Satanas Kaya universal yan Nadaya ni Satanas. Nakita mo na. Ngayon mga kaibigan, itutuloy natin ang gusto ko lang malaman bago ko tapusin ito. Sagutin mo yan, Wendell Talibong Pagka hindi, mayroon pang part 2 ito. Abangan nyo yan at ipakikita ko kung paano hindi naintindihan ni Talibong at saka yung pinagyayabang na Factbusters. Factbusters, Factbusters. Fact, sinungaling ka. Tatawagin mo pa akong sinungaling Dapat bago ka nagbibintang sa akin tiyakin mo muna kasi YouTube ito Buong mundo ito tiyakin nyo muna kung yun talaga ang aklat. Nakita naman ang pagdaraya nyo Bueno, hanggang dito na muna at para kasi halos 1 oras na, ang gusto ko lang munang batiin mga kaibigan at talagang dapat talaga batiin natin. Ito po ang dapat kong batiin, mga kapatid. Yung mga kapatid na yung mga teka muna.
Yung listahan ko ng mini-mission ko. Oh, ayan. Hindi bali, ito na munang ano. Sila, dito muna yung mga kapatid dito sa Alberta. Ano po? Sila Alvin Bolina at saka si Kabeti. Si Michael De Los Santos at saka si Ka Cecil. Si kapatid na Carlito Moreno. Kapatid na Edwin Gloria. Si kapatid na Rely Bernal, Bobby Bisa, ayan po. At saka si yung lahat ng kapatid dito sa Edmonton, ano po. Kasama rin na binabati ko po si Ernesto Flores, kapatid ng Boyet and Susan Ramos. Si kapatid na Ernesto Flores, may tindahan pong gulong yan, sasakyan. Kung may problema po sa gulong, tawagan po ninyo siya. Itong si kapatid na Abit Labiano, kapatid na Noel Rivera, si Nole at saka kapatid na Lorna Kaminge, si kapatid na Neil, ayan, si kapatid na Neil San Pedro, si kapatid na Danny San Pedro, kapatid na Esteban Flor Amor, ano po, at saka yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, sila Joey Dizon, dati kasama ko sa media, si kapatid na Wing de la Puente, si kapatid na Genesil Suberjaga, yan po sa Net 25 yan, kasama si kapatid na Nelson Lubaw. Siya nga pala, lahat tayo mga kapatid, suportahan natin sa YouTube yung palatuntunan lahat ng Iglesia ni Cristo. Net 25, yung Eagle Broadcasting. Kasi mayroon na tayo lahat. Mayroon na tayo lahat. Wala na tayong hanapin. Pinaka-importante po, kinakailangan millions makita yung mga nanonood dyan. Mga milyon ang subscriber. Milyon ang views. Lahat po ng palatuntunan natin. Lalong-lalo na po yung mga aral, yung mga aral, yun ang puntahan ninyo. Marami yung mga karanasan, yung paninindigan, napakaganda po panoorin, yung katotohanan, hindi ho imbentong mga pangyayari, kundi talagang natupad paano nag-Iglesia ni Cristo, sa Net 25 po. At saka si Benji Liwanag Jr., kasama ko po yan sa WPD Press Corps. At saka si Mer Laison, ang magsasakang reporter. Kumusta ka, Mer? Kumusta ka, Mer? At saka si Mayan Corbera, si Jaime Malayo, at saka si Danny Santa Maria. Kumusta po kayo? Ingat po kayo. Sana wala kayong problema, hindi kayo nahawa nitong At saka yung lokal na bunga ko po, sila Bong, Kinan, yan ang mga bunga ko po sa Pilipinas, doon sa Bicol. Kumusta po kayo, Bong, Gina, Kinan, si Jose, at saka si Joson, si Felix. Lahat po kayo dyan, mga kapatid. At siya nga pala, yung mga mini-mission ko dyan. Unang-una na po yung kapatid ko, si Alex Sineta, si Salde, at saka si Tex Sineta. Katoliko rin po yan, yung people's saka itong si Lely Sineta, si Gomer Siendo Portem, Gomer, walang mawawala sa iyo kung magsisiyasat ka, manindigan ka lang, huwag pride umiral, walang mawawala. Kung ayaw mo sa Iglesia ni Cristo, okay lang, mahalaga, magsiyasat ka, mapakinggan ninyo, yun ang mahalaga po doon. Si Glenda Real, huwag kayong pumayag, lalo na kayong mga kamag-anak, mamatay kayong Katoliko. Wala pong kaligtasan yan. Maniwala kayo sa akin. Yan ang sinasabi ng Biblia. Paniwalaan natin ang Biblia. At itong si Paul McKinney, dito po ito sa Edmonton. Paul McKinney, ang binabanggit mong quotation na yung mga in Christ, Iglesia ni Cristo. Wala ka naman kay Cristo eh. Kasi ang kay Cristo sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Yun ang pinapangakuan na pagpapalain, pinangangakuan na anumang ipanalangin mo, diringgin ka at maliligtas sa paghukom. Yung mga Iglesia ni Cristo. Yun po ang sinasabing kay Cristo. Kasi nagpapadala ka ng mga quotation sa akin. Yun, yung mga kay Kristo niya.
Kaya kailangan lang niya manalangin sumampalataya. Hindi po ganon. Ang totoong sumasampalataya kay Kristo, nabautismo ang kang iglesia ni Kristo. Nadoktrinahan ka, alam mo ang doktrina. Yun ang totoong born again o iglesia ni Kristo. Si Astor sa si Noemi Sineta, ito po Sabadista ito. Si Joey Sineta, Nebre. Si Arlene Sarcon sa Toronto. Si Jesus Sineta Opeda, pinsan ko po ito, at saka si Susan Opeda Almonte, nasa Vancouver po yan. Si Chona Sineta, doon sa Florida. Si Estrella Borbe, Tia, magsuri ka, ano? At saka yung Borja family, John Borja, Ruth Borja, si Rico Borja, Vicente Borja, Arnel Borja, yung mga nasa New York. Alam nyo po, ang Borja, hindi po yan panatiko. Bukas na Katoliko yan, matatalino yan. Kaya ako naniniwala na darating ang araw o maaaring ngayon na mabuksan ang inyong isipan at makapanindigan kayong magsiyasat. Marami ng kapatid dyan sa New York, lalo na sa New Jersey. Halos karamihan sa New Jersey, mga puti. Ayan. At saka sila Oscar Borbe, Harold Paldet, si Henry Samson Jr., John, padoktrina ka sa iglesia. Si Marilo Borja. Ayan, hanggang dyan mga kaibigan, at sana muli ay samahan po ninyo akong ipanalangin natin sa Diyos na sana wakasanan niya itong pandemya. Ano po? At mabuhay na tayong payapa na sumasamba, naglilingkod sa Diyos. At sana ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahala, pati na ang kanyang pamilya, huwag sanang mahawa nitong pandemya. At manatili po ang patnubay sa kanya ng Ama, karunungan at kapangyarihan sa ikatatagumpay po ng buong Iglesia ni Kristo sa ikaliligtas natin lahat. Maraming salamat po. Abangan nyo kung sakali, pagka may panahon, hindi ba?